Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation of Trading Tips 101. So we will discuss how to make a deposit and withdrawal dito sa ating HFM broker. So last time nagkaroon na tayo ng review dito sa ating HFM broker kung gaano nga ba ka-legit ito, at nakita natin yung review ng wikifx.com tsaka ng Trustpilot. So last time ito, napanood natin yung video, nakita natin yung rate at score ng HFM Forex Broker o HF Markets sa WikiFX, which is 8.25 out of 10 ratings niya, score rating niya. And we have also the Trustpilot. Nakita natin yung review na 4.3 star out of 5 star ang maximum. So kung titingnan nyo rin yung about us ng HFM, makikita nyo rin yung mga regulation and mga licenses niya sa iba't ibang panig ng daigdig, na nagpapakita na regulated siya normally internationally dito sa ang broker na HF Markets. So, ang ngayon, titingnan natin yung deposit and withdrawal kung paano. Although, napakita na natin yan doon din sa video na yon. Pero for example, nag-register ka na dito sa ating account ng HFM. So, for example, nakapag-register ka na, just make sure na verify ka na guys dito sa ating HFM, na kung saan yung proof of address mo is kung saan ka talaga residence. Except yung mga excluded ah, na lugar o country para dito sa HFM. Kung makikita nyo, meron tayong mga dito sa baba, no, US, Canada, Sudan, Syria, Iran, North Korea, and others. Sa mga OFW, may mga option tayo dyan. You can just go to our Asasi FB group para ma-guide namin kayo dyan kung kayo ay mga OFW but you want to register in HFM, uh, at nasa ibang bansa kayo and you submitted your Philippine documents identification. So, katulad nga na sinabi ko, valid passport, valid ID, and especially kailangan meron kayong verified sa proof of address. Pati yung telepono nyo, kung saan kayo, mas maganda, no? Except nga dito sa ilang mga country na may restriction tayo. So right now, puntahan natin yung mismong pag-usapan natin ngayon, yung deposit, how to fund your account here in HFM. Sa mas detalyado at titingnan natin. Nung nakaraan, nagkaroon tayo ng actual na deposit at dumating siya ng 5 minutes. No? So, in example lang natin yan. So, kung pupunta ka dyan, you just need to go to your left side of your uh, HFM account at pwede kang mamili dyan kung ano yung saan ka magde-deposit. So, make sure lang, ayan, makikita niyo yan, nasa traders area ka. Tapos, may mention dyan kung kailangan mo ng verification. Then, makakapag-deposit ka na through many method, no? So, halimbawa, through Visa card, through wire transfer, PasaPay, Grab, dito yung mga uh, GCash natin, no? Even, tingnan nyo yan, even other local wallet na meron tayo. So, pwede nyo yung i-deposit. Then, as you can see here, yan, we have alternative type, yung crypto, diyan pwede ka mag-deposit. So, normally sa bank is instant or 2 to 7 business day pagka wire transfer. Depende yan sa banko nyo. Then, maximum natin is 140 PHP 1,000 pesos. 140,000 pesos or minimum natin is 5,000 sa bank transfer. Bank transfer yan. For $100 sa wire transfer, unlimited naman sa maximum deposit. Sa Mastercard, Visa card, and even crypto, sa is $30. Ano? Sa crypto, $30. Sa mga Visa, minimum natin is $5. And BitPay is $5 as well. The Skrill, yung iba kasi gumagamit ng Skrill, that's $10. And normally, it will take up to 10 minutes sa mga alternative natin
na pagde-deposit. Okay guys, I hope naging malinaw yan. Since nagkaroon na tayo ng sample, no, actual na deposit in last video, I hope na panood nyo yun, panuorin nyo rin yung ating legitimacy check sa HFM dahil pagkatapos nun, tinignan natin kung pagka-deposit ng crypto, ilang minuto. And that's 4 minutes ang nangyari na deposit sa crypto. Now, actual naman tayo nakukuha ng withdrawal. Ititignan natin kung gaano katagal yung withdrawal natin. So, normally yan guys, unang-una muna, no? Unang-una muna, once na kayo ay nag-deposit, papasok yan sa my wallet nyo. Okay? Hindi yan diretso kaagad sa trading account nyo. So, doon sa my wallet nyo, doon kayo magta-transfer ng funds, no? So, click nyo lang yung transfer funds and then halimbawa nito, yung yung may wallet ko, lalagyan ko halimbawa itong zero spread account ko ng 100 pesos, sorry, $100. So, kiklik ko lang yan from my wallet na merong laman ng $500, lalagyan ko yung zero. So, what will happen is I just transfer funds on my zeros MT4 zero spread account and that's it. Ano nangyari? Kung titignan na ulit natin yung ating trading account, okay? Meron ng $100 dito sa zero spread natin. And vice versa. Gusto mo ngayong gamitin na yung $100, i-withdraw mo. Hindi mo yan mawi-withdraw dito guys ha. Hindi mo yan mawi-withdraw sa, for example, itong 100. Okay? Hindi mo yan mawi-withdraw to your bank account. Okay? Ano lang ang magagawa mo? Yung 100 na yon pwede mong mailipat sa my wallet mo. Okay, so saan ka mag-withdraw? So directly dapat mag-withdraw ka dito sa ating free yung transfer na yan sa my wallet. From your my wallet, okay? Or dito sa ating 1, 2, 3, third option, withdraw. Okay, wait natin. Yan. Diyan sa option na yan na withdraw, diyan ka pwedeng mag-withdraw ng iyong pera para dumiretso sa wallet nyo. Okay? Oh, sorry, sa bangko nyo or sa GCash nyo. So, for example, this one, okay, ang gawin natin, punta tayo sa withdraw. So, may laman na, gawin natin, kuhanin din natin, for example, yung meron tayong isang account kasi dito, merong 500. Tingnan natin uli. So, nasa my wallet na, no? So, ililipat ko na uli siya. Transfer funds. So you are transferring your trading account funds to your My Wallet. Okay, so makita nyo ang My Wallet natin ngayon is $1,000. So i-refresh natin para lumabas siya. Okay, so we have a $1,000. So ngayon, gusto ko ngayong mag-withdraw to my bank account or to my crypto or to my other wallet. Okay, so kinlik natin yung withdraw. So ang gagawin natin, withdraw funds, make sure na withdraw funds. Ito, wala akong ganong makitang difference sa crypto payments A at crypto payments option B. So sa option A, just for example, yan, maximum minimum is 20 withdrawal. Wala tayong withdrawal fees up to 10 minutes. It depends sa payment processor or sa blockchain network. So make sure lang na alam nyo yung wallet address nyo na USDT ang pipiliin ko dyan. So for example, this one, gusto ko mag-withdraw ng $300. Then cryptocurrency, mamimili ka dyan ngayon, which I prefer Tether TRC20. Then, make sure lang na tama yung address nyo dyan. So, withdrawal. So, kukuhanin nyo lang guys ang inyong USDT. Okay.
Normally yan sa Bybit kasi your funding account na mismo siya. O sa funding nyo mismo. So, kung naka-unified trading account kayo. So, at least kuhanin nyo lang yung USDT TRC20 nyo. So, click nyo yung deposit ng USDT and then yung chain niya, TRC20 yung available. So, make sure na nakopy nyo yun ng maayos and then yun ang ilalagay natin sa ating HFM, no, na broker. So, ito, click lang. And then, reason, withdrawing funds. Okay, and just click withdraw. Double check, US Tether TRC, then 300. Then, withdraw. And then, makaka-receive kayo ng OTP. Yun ang ipapasok nyo. This is for your security reason, kaya kailangan natin ng OTP. So, makakakita kayo ng your withdrawal request has been submitted. So, i-check natin yan sa ngayon ay 2 p.m. and 23 minutes. I-check natin yan kung kailan yan papasok dito sa ating Bybit account, no? Yung 300 na yon. So, time is 2:23 p.m. 2:23 p.m. So, oorasan natin yan ilang minuto. So, it will depend on Bybit tsaka yung network. And normally, it will take around 5 to 10 minutes. Ito yung ating oras, 2:23 p.m. So, check natin. Pause muna natin yung recording. At pagka dumating na, makikita na natin yan. Well, wala pa siya. Okay? So, ito. So, ngayon ay 2:28 p.m. Pending pa rin yung ating request. Makikita niyo yung dito, meron siyang pending status. And then, processing pa rin. So, hindi pa tayo umaabot dito sa send to payment provider. Okay, yung 300. At wala pang check siya ng request completed. So, after few minutes, makikita natin to kung naging successful. So, we started at 2:23 p.m. Okay, ito na yung oras natin ngayon guys. 2:28 na siya. So, refresh lang natin kung kung kamusta yung status niya. Oops, rejected yung ating. So, nagkaroon tayo ng ng failure doon sa unang request ko. I have to verify it. So now we need to view the progress of my second request. Pending tayo dito. Okay, naka-pending tayo. Nag-try na ako ng 400. And then let's see 2.34, no? O dito 33 2 p.m. 2:33 p.m. So pending yung ating withdrawal. So ini-check natin 'yan ngayon kung anong oras matatapos o marireceive natin 'yon sa ating Bybit account yung withdrawal na 'yon. So i-document lang natin. So right now processing na. So doon sa unang request ko hindi pumunta dito sa send to payment provider. So we are waiting that our request of withdrawal to be completed right now. So titignan natin kung kailan darating yung $400 sa Bybit. So as per our record no kanina 2:33 p.m. yung ating withdrawal ng $400. So ngayon still processing. 3 minutes ago, na-process na. So, sent na to payment provider. So, let's see kung kailan mako-complete yung transaction. So, now is 2:36 p.m. Ito yung ating oras sa baba. So, pumasok na rin sa ating Bybit yung $400 sa ating spot. So, dito rin makikita natin yung processing. Double check natin kung completed na dito. It should be completed here. Dito processing pa rin siya, view in progress. Pero yung 400, makikita na natin sa ating Bybit account. Okay. Punta tayo sa, I think pumunta sa spot. Yeah. Ito, nakita na natin yung 400.
And then kanina, kung makikita niyo yung history ng Bybit, pumasok siya ng 37. So, 233, then 237 siya pumasok sa ating funds ng Bybit account, yung $400. So, yun guys, yung documentary natin, no? So, hindi naman matagal yan, no? Which is normal kapag ka ikaw ay nagwi-withdraw sa crypto with a blockchain, no, pumapasok siya. Although dito, yung status niya, it should be completed now. Siguro, chine-check lang talaga nilang maigi kung okay na yon. Pero pumasok na itong ating deposit. So, for the record, 233, 4, 5, 6, 7, 4 minutes, which is same ng deposit natin last time sa ating video. 4 minutes, pumasok yung withdrawal natin dito sa ating HFM market. So this is a good sign na wala tayong problema sa pag-withdraw and deposit. Nagkaroon lang tayo ng rejection dito sa unang try natin. I really don't know why it is rejected. Pero dito yung option B ang pinili ko. And then yung reason na nilagay ko is withdrawal of profit, not withdrawal of funds. So pwede nyong i-check yun guys, no? Then right after this, isa pa sa mga pag-uusapan natin, may pa-contest ang HFM. Imagine, kahit demo account yan, pwede kang manalo tulad nila. Okay? Tulad ng mga to. So, I'm sharing my screen right now. Yung April winner natin, ang total gain niya is 9,634%. Si John Victor, which he won $2,000 trading bonus dito sa ating HFM broker. So, coach, paano ba gumawa ng trading account na demo? So, just click the trading account and open a demo account. This is recommendable guys para sa inyong mga newbie. Pero kung matagal-tagal na kayong trader, gusto nyo pa rin sumali dito sa contest, but you don't want to spend real money, pwede kayo dito sa demo account. So, once select nyo lang, and I always suggest in demo or even in the actual account, premium or cent ang buksan nyo dahil marami itong mga pairs. Kahit indices, stocks na pwede kang mong i-trade, especially premium. Okay? So, iselect natin yan. Bukas tayo ng isang demo account. So, MT4 ang lagi kong sinasuggest since meron tayong mga indicator na libre, exclusive sa mga Asasi HFM clients, no? Meron tayo doon sa ating group ng HFM clients. So, leverage is 500 and checking this box, then open a demo account and then yes. And right now, I have my first demo account here in HFM. And then, pwede pa ako mag-join dito sa contest na to if I would like to join. Just click this one and yan nga, open ka lang ng demo account. So, kung may mga tanong pa kayo no, dito sa ating HFM, i-discuss natin later on siguro yung HF market copy trading. Okay, pwede nating i-discuss yan. And some other insight about HFM, pwede tayong magkaroon pa ng ibang additional information sa mga videos na yan. Okay, so I hope guys may natutunan tayo dito sa primarily video natin na how to deposit and withdraw, actual withdrawal and deposit natin dito sa HFM Forex broker. At the same time, nakita naman natin, pwede kang gumawa ng demo account and may pa-contest sila sa demo account and live account which you can earn 2,000 bonus trading bonus dito sa HFM. So I hope may natutunan kayo at mamaya now is May 15, Wednesday. We have free webinar weekly ng Forex A to Z. Learn the basic of Forex trading. Make sure lang guys, member kayo ng Asasi public group natin ng Forex and Crypto Community which is, na alam niyo naman yan, ito, at least meron tayong public group niyan and I decided to put it in FB group kasi nga
hindi naman lahat nagte-Telegram, hindi naman lahat nagwa-WhatsApp. Hindi rin pwede yan sa Messenger since ang Messenger is limited participants only. But in FB group, wala tayong limit dyan. And this is for sincere, dedicated na mag-aral ng trading. We have free mentorship. Basta group po yan. We have also one-on-one mentorship. Of course, it's not free. May bayad po yan since you're taking my time and I'm giving you all my knowledge na natutunan ko sa trading with my 4 years of experience sa crypto and forex. Now, you don't forget to visit din yung ating www.flariden.com. May mga vlog tayo dyan about trading. At the same time, yung mga feedback na mga umattend ng mentorship, mapag-group man o ating tinatawag nating one-on-one mentorship. So again, thank you again for watching here in Earn Money at Home Worldwide and see you in my next video. Don't forget to subscribe.